Diba talaga nga naman salubungin natin Danielle Padilla and Catherine Bernardo! Miss Amor with all white, Kuya Ian! Hello! Danielle Padilla and Catherine Bernardo, Ina Macaspac and Angelo Benavista. Ayan, habang sinasalubong sila ng ating mga kapamilya sa press, dyan sa ang mga photographers. Oo, pupunta na tayo on stage. Ayan, Sir Ian, Miss Jody. Yes. Ang energy. True. Nako, hello po mga kapamilya namin dito. Yes, oo. Hello, ayan. Ang saya, ang Yes, energy. oo. Maraming salamat po. Bibigyan ko po kayo ng chance para magkaroon ng photo op kasama ang buong cast ng Pangako Sa'yo. Again, our official hashtag for tonight, Pangako. Ng pasasalamat press con. Yan po ang gamitin natin. Siyempre, live na live po tayo sa tfc.tv. At sa facebook.com/ABS-CBN Network sila. Pero bago yan, meron tayong ipapapanood. Settle down po muna. Mamaya po bibigyan ko po kayo ng opportunity to take picture. Yes, oo. Ayan, siyempre, Ang ganda-ganda ni Catherine Bernardo. Grabe. Diba? Ang ganda-ganda. Ang gwapo-gwapo ni Danielle Padilla. Pero eto na. Settle down. Eyes on the TV. oo. Nako, Jai ho, ito nga, tanong ko nga sa'yo. Must be a good series bago nyo tanggapin. Ay, syempre naman po, tita, noong pang PSY 1 pa lang, di ba, alam mo naman natin lahat na classic talaga ang Pangako Sa'yo. Kaya ito, sabi ko nga, Nanay Bilan, okay yan, sige. Yung after nung, dito yung tulad ng mga ibang roles mo, ay okay lang, as long as Pangako Sa'yo, syempre, go tayo dyan. Kasama ka sa magandang proyekto, it's an honor, syempre. And pagdating naman po dun sa memorable na eksena, syempre lahat yung behind the scenes ng bawat eksena ginagawa namin, yun ang talagang memorable para sa aming lahat. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan talaga, yung eksena namin ni Kat na kailangan ko siyang sampalin. Na ilang beses nang na-schedule. Tapos finally, nung magagawa na, eto na ayokong siyang saktan, pero siya gusto niya totoong sampalan, kasi syempre totoo yung acting niya, tapos biglang fake yung sampal, parang ang hirap i-maintain yung pagiging totoo yung eksena. So ako ay naggupit ng kuko, yan, nag-file, baka mamaya masugatan ng napakagandang mukha, nag-hand sanitizer, lahat. Ayaw ko siyang saktan, di, gusto ko po to. Sabi ni Direk, kailangan take one lang. O sige na nga, totohanin natin, pero take one lang. So gusto ko sampalin siya. Tama lang, ganito lang. Eh, nakalagay sa script, mag-asawang sampal. So kailangan, pak! Di ba gano'n na mag-asawa? Eh, hindi ako marunong. Buto to, baka tumama. O so, dalawa na lang. Isang ganyan, isang ganyan. Eh, pag sampal ko dito, gumanon yung mukha niya. Tapos pag hindi siya bumalik kagad, tinamaan yung bibig niya. Pag ganun, mabilis na yan eh. Hindi pa siya gumanon. Natamaan yung bibig niya. Nag-extra, nakataka na. Nakikita ko yung labi niya, dumudugo. Dumudugo na yung labi niya. So, syempre, ayoko naman i-cut yun. Hanggang sa yung tinapos sa eksena, iyakan, nandaba ng dialogue, nung pagka-cut, dumudugo yung labi niya. Wala siyang kamalay-malay. Yung kaya, ang sumasama ng loob ko sa kanya na nag-prepare pa ako, tapos biglang hiyang-hiya ako na, ayun, na dumugo yung labi niya. Hindi ko talaga makalimutan. Thank you, Ami. Kaya so yung King and Queen na, unahin natin yung gentleman, si... Ako yun. Okay. Hindi, Nay, ang pinakamahirap ko naman ay yung first day namin ni Direktado. Hindi nang pinakamahirap ko, pinakamahirap yata naming lahat yun dahil nandun kami sa, saan tayo nun, Direk? Sa Nueva Ecija ho, no? Sa Pantabangan ho na dam. At siguro parang todo yung init nun na eh. Yung araw parang katabi lang namin. Tapos yung eksena namin yung naalala niyo yung eksena ko yung nakahubad ako, di ba? Naalala niyo yun? Hindi, yun, yung nakahubad ako, yun. Mahirap dahil una, kinakapapa namin, kung, siyempre first day, kinakapa namin yung characters namin, si Direk, kinakapapa kami kung paano kami i-handle. And
Mahirap pero okay lang. Sacrifices, ganun talaga yon. And maganda naman ang kinalabasan, kaya after nun, di mo na lang mararamdaman yung hirap. Mararamdaman mo siguro yung sakit ng araw sa balat mo, pero mawawala din naman eventually. Ikaw ba, anong pinakamahirap para sa'yo? At tapos may tanong din ako kay bago mo Ano po yun, Nay? Other Sige, than that, sagutin mo rin Christine, kay Catherine, kung sino ang mas masakit na sampal, kung kay Ami o kay Claudia. Kay Jody. Kasi dumugo ang labi mo kay Ami. Ano naman kaya ang dumugo sa'yo nang sinampal ka naman ni Jody? Hindi masyado malakas yung kay Ate Jody kasi parang hindi tamama or sinadya mo yan, ate. Pero hindi masyado eh. Pero siguro mas masakit yung kay Tita Ami kasi marami. Pero inalalayan din naman ni Tita Ami. Nagkataon lang na tumama talaga sa labi. But yung kinalabasan naman, yun yung importante. Okay naman pareho, Nay. Tapos, kung ano siguro yung pinaka-memorable na scene po, yung palengke scene, yung all-star cast yun. Tapos, hindi madali yung location. As in, nasa totoong palengke talaga kami may malalaking daga na parang pusa talaga na lumalabas sila. Pag nabubulabog sila, dumadaan lang sila dyan. As in, lahat nagpapanik na kahit di kayo takot sa daga, matatakot po kayo pag nakita nyo. So, aside sa heavy, naglalampaso sila sa floor. Hindi, yun. Kasi aside from the emotion na hindi siya madali kasi heavy drama, nagkakagulo lahat, nagsasabunatan physically, and nakaka-drain siya emotionally. Mahirap yung, parang nagsama-sama lahat sa isang scene. Kaya pagkatapos ng scene na yun, parang lahat, ang sarap ng pakiramdam. Tapos nung napanood namin na, wow, ang ganda ng kinalabasan. Parang worth it lahat ng, yung mga doubles din namin, na hospital sila, may mga nagsuka, ganyan. But it was all worth it. So, thankful kami kasi nakisama lahat nung day na yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Direk, ang last question ko. Direk, kayo, sa lahat ng maraming... Ano talaga yung nagustuhan mo sa role mo? Unang-una, syempre, yung gusto, sa totoo lang talaga, gusto ko silang makasamang dalawa. Fan nila akong dalawa. Tapos gusto ko silang, at nagagalingan ako sa kanila, kaya sabi ko, gusto ko silang makatrabaho. So, sinubaybayan mo rin before yung mga projects nila? Oh, yes! Yung Got to Believe, yung Princess and I, yung movie na, gangster, she's dating the gangster, ganon. Kaya sabi ko ba, okay itong dalawang to. At kinikilig ako sa kanila. Kasi nga sa taping, kinikilig ako sa kanila eh. Pagka, uwi na ako ha, sabi ko. So, sa taping, kinikilig ka sa kanila during the scenes or behind the scene po? Ganon. Behind the scenes. Bakit? Ganyan mo, lagi nagkahawak kamay nila. Talaga? Ganyan. Yan, ganyan sila. Hawak kamay. Ayun. Oo. Ganon. At saka nakikita mo sa mata nila, love nila isa't isa. Talaga? Diba? Kaya naiingit ako. Okay, thank you. Sa pangako sa'yo, lalong lumawak yung followers nyo, no? Yung following nyo, even around Asia. And nanalo pa nga kayo ng award lately, no? So, kasi sina Jericho and Christine before, no? Sobrang sikat din sila, nakilala sila sa iba't ibang Asian countries, no? Kayo ba, ganun din yung nararamdaman nyo? Kasi you went to Vietnam, di ba? Para i-receive yung award nyo. Ganun din ba katindi yung na-experience nyo? Ako po ay napakasaya sa nangyari sa aming show, sa naging resulta ng aming show. At masayang-masaya po rin ako sa mga nakasama ko sa show na to. Lahat po naging naging kaibigan ko at wala po akong masabi dahil nung nagsisimula po kaming dito sa Pangako, wala naman po akong hinangad kung hindi maging successful tong show na to. And it did very well. Very well said. Kat? Actually, nung sa Vietnam po, nagulat talaga kami kasi
got to believe po yung inner doon. Yun yung na-recognize kami. Tapos sinabi na, ngayong year, yung pangako sa'yo naman yung i-air nila doon sa Vietnam. So hopefully, matanggap nila kung paano na natanggap yung got to believe. And hindi po namin in-expect yun kasi nga, aware kami na sila, Miss Christine Hermosa and si Jericho Rosales, nakilala talaga sila sa halos buong mundo because of pangako sa'yo. So, hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari sa amin na ano kami kahit sa Asia man lang. And nagpapasalamat kami kasi parang dinadala rin namin kasi yung pangalan ng ABS na kaya natin na yung ibang show natin, yung quality, pwede rin sa ibang bansa, ganyan. So nakaka-proud talaga and kakaibang experience po yun kasi hindi namin in-expect sa airport na ganun yung mag-welcome sa amin ng mga Vietnamese. Yung sa awarding ceremony, parang di namin maintindihan sila pero pag akyat namin ng stage, nakaka-proud kasi dala namin yung pangalan ng ABS, yung buong station, and tinanggap nila tayo doon. Congratulations. And ngayon, nominated ka rin sa Nickelodeon. Yeah! Congrats, Kat. Thank you. Thank you. And, okay, we have a question from Jimpy Anarcon of PEP. Hello, congratulations sa high ratings ng show nyo. For the cast, for the main characters and Direk Dado po, do you think po na nalagpasan nyo yung, or nakawala kayo dun sa shadow nung first na pangako sa'yo? I think definitely yes, nakawala doon. Unang-una kasi parang Pwede pa kayo ulit yung tanong. Sa tingin Si nyo ba, Catherine kasi naharot ako eh. Ano yan? sa tingin nyo ba nakawala sa shadow ng first pangako sa'yo yung version nyo? Yung junket natin. Siyempre, unang-una, wala namang masama kung nakawala man o hindi. Dahil ang pangako sa'yo dati, talagang grabe rin, di ba? At hindi naman yung negative. Very positive yun para sa akin. Nagawa naman ng paraan ng sobra. Alam mo yun? Di ba? Hindi, yun naman yung goal talaga namin na hindi masyadong maging kamukhang-kamukha ng pangako dati, di ba? Bakit naman natin gagayahin pa? Oo, sana ni-replay na lang natin. Hindi, pero ang ginawa naman natin ganun pa rin yung atake, pero iba na yung storya talaga. So, nagawa naman ni Senyor yon, ang napakalupit nating writer. And, balik ko ulit. Feeling ko, hindi ko masabi na totally nakawala kami sa shadow of the original one kasi yun yung hirap pag gumagawa ng isang remake, yung comparison siguro na bakit ganyan, maraming questions yung mga tao, especially yung mga tao na napanood yung una. Pero siguro kung meron tao dito na sobrang na-challenge, yung creatives, yung writers. Kasi mahihirapan nila i-balance kung ano ba yung gusto namin i-offer sa kung ano yung hinihingi ng mga tao. Kasi ang dami rin ganun through social media, ang daming opinions, ang daming sabi, ang daming question ng mga tao. May dumating sa time na nagagalit yung mga tao kasi ang dami nangyari sa pangako sa'yo na wala naman daw sa original. And ngayon, laking pasasalamat din namin sa buong team and sa mga tao kasi natanggap nila yung pangako sa'yo na naintindihan na nila na, okay, pangako sa'yo remake to pero binigyan nga nila ng ibang buhay. So, hindi siya madali and ngayon napatapos na kami, parang gusto ko i-credit talaga yung mga writers and all kasi na-balance nila yung original and the new one. Ayun. Then for you, Catherine, since sa'yo ng mic, how does it feel being nominated sa Kids' Choice Awards? Kasi last year, di ba si Daniel? Ngayon, ikaw naman. Saya. Panalo na to. Hindi. Panalo na si Catherine. Hindi. Maraming nominated. Masaya ako na Nickelodeon yun. Parang, oh my God, pinapanood ko lang yun. Ang saya maging parte ng ganyan. And basta ngayon na na-nominate na ako, masaya na talaga ako dun. So, bumaboto ngayon ng mga tao. Pero yun, masaya na po ako. Kinikilig talaga ako. And then last question for you din. Kasi di ba merong parang wedding scene kanina dun sa trailer na ikaw. Yeah, tonight. So, what is your dream wedding? Actually, similar. Parang ganun. Di ba doon, konti lang sila. Yun sabi ko, gusto kong wedding, mga 30 lang kayong tao. Sa isang island. Yeah. Iba yung sa kanya, iba yung dream wedding ko sa dream wedding niya.
Oo, syempre. Sobrang opposite. Yung sa akin, mga 30 na tao sa isang island. Tapos, sa beach, ganyan. Tapos, simple lang lahat, casual. Tapos, gusto ko private. Yun sa'yo. Thank you, Daniel. Ako para ito gusto ko. Di ba nasa simbahan ako? Tapos lahat nung supporters ko nasa labas. So pag kinasal ako, ganoon ako sa labas. Oh, yeah! Tapos lahat sila, sigawan sila, di ba? Ang saya. At least kasama sila dun sa kasal ko. Party sila nun. Oo nga naman. Ito super duper last na talaga. For the two of you then, complete the sentence. Pangako sa'yo, yon. Pangako sa inyo. Sa kay Daniel. Ah. And then Daniel to Catherine. Sagot ko na nga to. Sorry. Hindi, pangako sa'yo, Catherine, na ipaglalabang kita. Hindi, pangako sa'yo na hindi ka malulumbay hanggat ako ang kasama mo. Yon. Catherine. Pangako sa'yo, DJ, na eto, sumanda. Hindi, kahit kailan, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Andito ako parate to support and guide you. Yun, sweet naman. Thank you po and congrats. Guys. Ayan, we are down to our last 2 questions na lang po. Right. Kuya Aaron, kanino ba manggagaling ang mga tanong na yan? Ito, Von, no? Sinubaybayan niya si Ian sa Joey and Son. At sinubaybayan niya rin ang lahat ng episode ng original Pangako Sa'yo. At ngayon, sinubaybayan niya rin ang remake ng Pangako Sa'yo. Wala iba kundi si Glenn, si Bongga. Parang hindi ko na-distinguish na ako yung... yun, congratulations kasi timing yung press con dun sa... Of course, nakakuha kayo ng all-time high national TV rating, di ba, noong Tuesday. Sundan ko na rin yung tanong ni Jimpy kanina kay Katz at saka kay Daniel. Kasi kanina, ang tanong niya yung pangako pa lang eh. Pero ang tanong ko ngayon, ano na yung mga naipangako nyo sa isa't isa na natupad nyo na? Kwento ko lang yung kanina kung mga nasa isip ko. Okay, kanina going here, tahimik lang ako sa kotse. Tapos may mga iniisip lang akong bagay. Tungkol kay Catherine din. Na grabe na rin pala yung pinagsamahan naming dalawa. 'Di ba? Na sobrang napaproud lang ako kay Catherine sa lahat na nararating din niya ngayon na magkasama kaming dalawa. Na ako yung kasama niya sa lahat ng nararating niya ngayon. Very proud ako doon. And siguro, 'di ba? May mga ganun pa. Masyado naging seryoso, sorry. Pero yun, very, very proud talaga. Very proud and very thankful sa lahat ng, ano? Yun nga na, nagiging emotional ako eh. Kaya mo yan, Dan. Yun nga, very proud ako kay Catherine sa lahat na nangyayari sa amin ngayon. And kaming dalawa, very happy kami sa isa't isa. Siguro sobrang para sa akin, napakabait lang talaga ng Diyos. At ngayon, wala na akong hinahanap pang iba. Wala na akong kailangan pang iba. Pag iniisip ko, pagkagising ko kung may kulang pa ba sa akin, wala. Okay na ako. Kumbaga, ganun na yung ano ko ngayon, estado ko. So, dahil din sa show na to, sobrang nag-mature ako sa show na to. Yun ang masasabi ko. Wala, gusto ko lang pasalamat sa inyo lahat and sa buong, sa mga lahat na nakasama ko sa show. Thank you. Sobrang solid nitong pangako. So parang ipinangako mo kay Catherine na kumbaga magiging mature ka na. Ganun ba ibig mo sabihin? Little matured na talaga ako. Ano lang, ang pinapangako ko sa kanya talaga, ayun, nandito ako para sa kanya. And di ko siya pababayaan. Hanggat ako ang kasama niya, magiging legend ka. Yun.
Kat, ano yung realizations din dun sa of course pagiging partner and collab team ni Daniel? Si DJ kasi para siya, siguro, di ba tinanong mo kung pinangako na magpapaka-mature siya, pero siguro kung meron lahat sa nakaharap sa inyo ngayon na pinaka-grabe mag-isip siya yon, sobrang lalim ng tao. As in, wow, lalim. Sobrang mature na. And masasabi ko na siguro mas nag-grow talaga ako as a person because of DJ. Yung mga, sa simpleng bagay, sa mga pag-uusap sa mga tao, sa kung pag-handle ng mga problema ko, wag ako agad ma-stress. As in, siya yung nagpa-realize sa akin ng maraming bagay. Ang laking pasasalamat ko dun. Siguro kung meron akong napangako sa kanya na masabi kong Nagawa mo na. nagawa ko so far, yung intindihin, sinabi namin na dapat intindihin namin yung isa't isa, na ang tagal na namin magkasama. Ngayon, ilang years ng 3 years na love team. And pwede na sa ilang years na yun na magkasawaan kayo or dahil masyado nyo nang kilala yung isa't isa, it's either tanggapin mo yun or hindi mo tanggapin. Pero kaming dalawa, inintindi namin ng isa't isa and naging open kaming pareho. Parang tinanggap ko siya as Daniel, tinanggap niya kung sino talaga ako. And parang natupad yung pangako na yun kasi ngayon, nararamdaman ko, na-realize ko na parang nag-grow kami together and yun ang importante. Siguro na nagsasawa na kayo sa tanong na ano ba yung real score sa inyong dalawa, di ba? Pero paano nyo na lang i-describe yung relationship nyo ngayon? Kumbaga parang gaano nyo na ba pinapahalagahan ng isa't isa? Oo nga, nasiseryoso na ako eh. Ikaw muna. Patanong nga ulit, tol. Kumbaga syempre yung gaano niyo na pinapahalagahan yung isa't isa, gaano na yung pagmamahal nyo at paano niyo i-describe yung relationship nyo ngayon? Kami ni Catherine para sa akin is bigayan kami. Like example, pag ako nasa set at pag nakikita akong hindi masaya si Catherine sa set, bad trip na ako nun. Ganon. Pero pag ako nasa set, nakikita akong okay siya sa set, parang kaya ko mag-taping kahit hanggang kinabukasan. Yung ganong feeling, alam mo yun? Apektado ka sa nangyayari kay Catherine, parang gano'n. Ang tawag doon ay love. Thank you so much. Wow. Okay na yun. So yun na nga, tama. Join na join. Of course, kay kay Jody. Jody, natutuwa lang ako Awards? kasi... Walang iba kundi si Ray Pumaloy. Grabe ka, nakaka-pressure naman. And congratulations din. Platinum Stallion awardee. Hindi, kay DJ, alam mo DJ, nagtataka lang ako na very expressive ka sa feelings mo. Kay Catherine, di ba? To the point na hindi na kailangang, kumbaga, diretsahin, di ba? Parang meron. Anong nangyari ba? Kasi dati pag in-interview ka namin, medyo diverted palagi yung sagot mo eh. Parang, iwas ka kaagad. Anong nangyari? Bakit parang medyo open ka na sa feelings mo ngayon sa press about Catherine? Wow, may ganun. Pero gusto namin yan na we like it para hindi naman nakakasawa, nakakaumay na palagi kung umiiwas. Actually, kasi may nakapagsabi sa akin na nagsasawa ka na daw, so binago ko na. Naku, salamat naman din na nagsabi. Hindi ho. Charot. Dahil paka-obvious naman kasi, di ba? Bakit pa ako umaano-ano? Sige na, go. Relax, not too much. Suporta ka namin dyan, go. Hindi, ako ay sinasabi ko lang naman at ang hirap mag-isip ng kasinungalingan eh. Oo. Yun yung naisip ko nung habang tinatanong niyo, pag nag-isip pa ako ng kasinungalingan ngayon, mahirapan lang ako, baka magbakil pa ako. So, yung totoo na lang yung sinabi ko. And, feeling ko lang you deserve an answer. And you got it. Thank you. What is that answer, DJ? Medyo ano It is love. The answer is love. Bongga ka talaga, DJ. I love you. Charot.
Catherine, ikaw naman. So, ano ang nararamdaman mo? Na parang hindi ka nagre-react. Ibig sabihin react yung hindi, walang, ano tawag doon yung hesitate, ano yun? Rejection, tama. Parang go ka na lang with the flow. Kung ano sabihin niyan. Anong, napag-usapan niyo ba ito? Or natutuwa ka na ba ngayon? Na very expressive na, ano ba? Bakit naman ako, ba't ko naman siya babasagin, di ba? Yok. Sorry. Ano? Hindi kasi nakakatuwa kayo together ng ganyan, promise talaga. Mas lalo nakakilig. Hindi kasi parang ang hirap nga yung parang hindi naman sa inuuto mo yung mga tao or parang pinapaikot mo sila ganun. Parang kami basta usapan namin ni DJ on or off cam, importante yung ipapakita natin sa kanila kung ano yung totoo. Yun talaga. And yun, kung ano nakikita nyo ngayon, yun, ganun po talaga eh. So, maybe grabe talaga yung care namin sa isa't isa and sobrang importante. Grabe, malaking parte na kami ng isa't isa. Parang magnet na kaming dalaw, di mo mapaghiwalay. And kung ano nakikita nyo yun lang po yung totoo talaga. Ano yung totoong nakikita namin? Kasi nakikita namin kayo, okay. Ano yung talagang mas precise? Ha? Kayo na nga ba? Sabi, tinatanong ni MJ, ayaw ko sana diretsin, pero di ba? Sabi ni DJ, mayroon daw na magsinungaling eh. Di ba? Mas baka magbabakal pa siya o ano. Ano po yan? Kayo na ba? Wag muna. Sorry. Tapos sabi mo kanina, love eh. Tapos wag muna, parang naglalaro kayo. Oo, kasi sabi lang na parang hindi na inuuto or something. Anyways, ganun ka rin ba, Kat, na love din ang description mo? Katulad ng description ni DJ? Opo. Ayun. Yung sunod kong question, gaano ka-supportive ang parents mo o ang mami mo sa feelings mo kay DJ? Kasi 'di ba, for a time medyo may issue kasi na sabi natin kasi hindi nga kayo parehas ni DJ, 'di ba? So ngayon ba okay na, may blessing na? Ever since naman kasi siguro nasimula namin na si Tita Carla, sila Tito Do, yung family ni DJ. Pati sila, si Mama sumasama po sa akin sa taping parate. So, parang naging anak na rin talaga ni Mama si DJ. Yung pag pinagsasabihan siya, kapag may nagagawa si DJ, parang si Mama yung isa sa mga proud na tao dyan. So, parang naging close na kasi si Mama lalo, pati si DJ, naging anak na niya. So, sila Mama naman, si Tita Carla, sinasabi nila na hindi naman importante kung maging kayo ngayon, basta i-enjoy nyo lang. And bata pa kayo pareho, basta importante, alam daw namin i-balance kung hanggang saan, kung ano yung mga limitations namin. Apektado din ba sila kapag nagkakatampuhan kayo? Like sila ba yung gumagawa ng paraan para magkabati kayo or... Hindi masyado. Parang mas pinapabayaan nila kami na kung may problema, kailangan kami yung mag-ayos nun, hindi makialam yung ibang tao. May tiwala, di ba? Ayan, ako. Teka, Thank you sandali po. lang. Nagmamadali ka, te. Ay, sana lang. Taping kasi sila. Yung Valentine's plan nyo na lang, Kat, at saka, plan. Oo. First time namin walang trabaho nga on Valentine's Day kasi till Feb 12 yung taping. So, pinag-uusapan, anong bang final plan? Anong plano mo dito? Siyempre, ikaw dapat yung nagpa-plan din, ikaw yung lalaki. Oo, ako nga yung lalaki dito. Yung plano ko dapat, naayos ko pa kasi may pinag-uusapan pa kami ni Tito Ian. Ha? Na... Hindi double take. Double date? What the hell? Nabulol pa ako. Double date. Yun. Ngayon inaayos ko pa kung ano yung gagawin namin sa 14. Pero meron na. Inaayos ko lang kung saan. Pero meron na. Meron ka na ng idea kung ano yung regalo for Kat? Or nabili mo na ba siya? Or na-order mo na? Ganyan, ganon? Hindi pa pwede ibigay yan, di ba? Hindi ko pa nabibili. Pero na-order mo na. Na-order niya na. So, ibig sabihin,
Ikaw na lang magbabayad, in-order niya na lang. Kinutsaba mo yung in-order niya na ikaw na magbabayad. Hindi, kasi sinabi ko sa kanya na mas mabuti na siguro ikaw na ang pumili ng talagang gusto mo. Kaysa magmagaling pa ako eh. Biglang di mo naman gusto. Mamaya bigyan ko pa siyang sing-sing na bungurin eh. Hindi naman gusto yung mga gano'n. Bakit sing-sing agad? Eh, syempre, Kasi meron na siyang pen. Hindi, akala nyo. Hindi naman kayo maniniwala. Oo, syempre. Etsos lang yan. Ayun. Pero sing-sing talaga naisip mo, una. Naibigay ko sa kay Catherine. Oo. Siguro, oo. Sige, thank you. Okay, Thank you, Ray. We'd like to greet Vinya Vivar. Happy birthday, Ate V. Ayan. Ako. At syempre, maraming salamat po sa ating mga press na pumunta ngayong gabi. Simulan po nating imbitahan ang Padilla. Ayun, sa lahat po nandito, maraming salamat po sa inyo at sana abangan nyo po ang mga huling gabi ng pangako sa'yo at ang ABS-CBN gusto ko rin pong pasalamatan and sa lahat po ng supporters ng pangako, thank you and God bless and rock and roll. Catherine Bernardo. Maraming salamat sa pagsama po sa amin tonight and abangan niyo ang huling gabi, mga huling gabi ng pangako sa'yo. Hindi ho namin kayo bibigoin. And of course, Direk Dado Lumibaw. Una-una, maraming salamat sa management, sa tiwala, at maraming salamat sa lahat ng mga cast na napakagaling at napaka-professional at sa creative din. And maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta mula simula hanggang sa katapusan. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Isa muna po tayong group picture ng cast ng Pangako Sa'yo. Ako, syempre, palakpakan po natin. Gusto rin po namin pasalamatan